Arestado naman ang panibagong insidente ng online baby selling. Inireklamo kasi ng bumili ang seller na nagpakilalang ina ng sanggol dahil humihingi pa ng dagdag na bayad. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Ipinanganak kamakailan lang si Baby Lucas, hindi niya tunay na pangalan. Kinabukasan, inilako online ang one-day-old na sanggol sa halagang 20,000 pesos nang nagpakilala niyang ina. Dahil sa pagnanais na magkaroon ng supling, agad niyang kinagat ng 24 anyos na si Marian, hindi niya tunay na pangalan. Wala po din kasi kaming anak. Gusto ko din pong alagaan. Nag-PM po siya sa akin na ipinapa-adapt niya daw po yung bata kasi hindi niya daw po kayang alagaan kasi may trabaho, tapos hiwalay na daw po din sa asawa siya. At mula sa orihinal na presyong 20,000 piso, nagkasundo ang magkabilang panig na isara ang deal sa 13,000 pesos at makaraan ay nagkaabutan ng bayad at sanggol sa isa raw palengke sa Pasig City. Pero makaraan daw ang 2 linggo, nag-message ang nagbenta ng bata at humirit na magpadala ng 7,000 pesos na dagdag dahil may emergency daw siya. Nag-chat po siya kahapon na nanghingi nga po ng 7K kasi emergency daw po. Sabi niya, kung hindi po maibigay yung 7K, kukuhanin na lang yung baby, tapos ibabalik daw niya yung pera, tapos yung mga ibang nagastos doon sa baby. Natakot ang pamilya na nakabili kay Baby Lucas at humingi na sila ng tulong sa mga otoridad. Siyempre, kinakabahan. Siyempre, ma'am, napamala din po kasi. Minarapat namin natakpan ang muka at ibahin ang tinig ng mga sangkot sa kaso na ito, alinsunod sa kanilang kahilingan. Iniimbestigahan na ng pulisya ang nagbenta ng bata, pati na ang bumili. Ang legal po na pag-aampon ay para po sa proteksyon ng bata at ng mga mag-aampon. Kung ang proseso po ay nag-aalok ng mabilisang adoption, kapalit ng pera sa internet, ito po ay na isang scam or illegal na aktibidad. Paalala muli ng PNP-NCRPO. Ang sino man pong mapapatunayang sangkot sa pagbebenta or illegal po na paglilipat ng kustudiya ng bata ay pwede pong maharap sa matagal na pagkakakulong at sa mabigat na multa. Huwag po tayo maging bahagi po ng ganitong krimen. Ayon sa National Authority for Child Care o NACC, parehong labag sa batas ang pagbebenta at pagbili ng baby online. Yung pagbenta at pagbili ng bata, they're liable for child trafficking. And if it involved yung parents, sibling, or yung lolo, yung mga ascendant, it becomes qualified child trafficking. Ang penalty para dyan ay life imprisonment. Hindi ko po kasi alam gan, ma'am. First time ko lang po kasi. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa nangyari. Si Baby Lucas nasa kustudiya na ng DSWD. Sinusubukan pa rin namin na makuha ng pakayag ang nagbenta at ang nagpakilalang ina ni Baby Lucas. Sabi ng NACC, sasailalim ang mga biktima ng online baby selling gaya ni Baby Lucas sa mandatory protective custody. I-rescue kaagad yung bata, kukunin ng DSWD kasi you need to ensure the safety of the child. Sa datos ng NACC, 8 ang na-rescue na biktima ng online baby selling noong 2024, 10 noong 2025 at 8 mula January hanggang March ngayong taon. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras.